Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, naririto naman po tayo sa another episode ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Kung saan sabay-sabay po tayo napapakinggan sa 104.5 radyo natin Brooks Point. Gayun din po sa katay-up nating radyo, ang 89.5 Radyo Bandera Philippines. Gayun din po ay napapanood tayo ng live sa Municipal Information Office FB page. At sa lahat po ng nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, tampok po sa ating Balitang Bayan, ang magigiting at masisipag nating estudyante mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus, or Palsuans News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ikawalong araw ng Pebrero, taong 2025. Ako po si Nico Angelo O. Domingo. At ako naman po si Ana Kating Kitain mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na iahayag sa atin ng Palawan State University, Brooks Point Campus o PALSU1 News. National Bible Month Celebration sa bayan ng Brooks Point matagumpay na idinaos. 20 pamilyang miyembro ng SLP Group sa Barangay Barong-Barong masayang tumanggap ng 5,000 pisong Livelihood Assistance Program mula sa MSWDO. Tulong pinansyal ng pamahalaang panlalawigan sa pagpapalawak ng Municipal Library, personal na tinanggap ni Mayor Benedito. Sunod-sunod na contract signing ng mga proyekto ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, permado na ni Mayor Benedito. Ika-28 General Assembly Meeting ng Brooks Point Public Elementary and Secondary Multipurpose Cooperative, masayang dinaluhan ni Mayor Benedito. Bagong dress code ng pamahalaang lokal, ipapatupad na ngayong buwan ng Pebrero. Ilang kawani ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point dumalo sa Training on Public Financial Management Matters for LGU sa lungsod ng Maynila. Palawan Supreme Council for Muslim Affairs matagumpay na isinagawa ang kanilang taunang pagpupulong. Mayor Benedito nakipagpulong sa mga madrasa leaders. Mayor Benedito, personal na pinamahagi ang cash allowance para sa mga estudyanteng miyembro ng IPDO, BICAM Incorporated. At pagpupulong ukol sa 1 hektaryang paglilipatan ng Brooks Point National High School, ang mas Tubtub Extension, pinangunahan ni Mayor Benedito. Magbabalik ang PALSU1 News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, National Bible Month Celebration sa bayan ng Brooks Point matagumpay na idinaos. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni PALSU1 News Reporter Charles Vladimir Dumao. Balitang Bayan. Naging maingay at masaya ang pagdiriwang ng pinakaunang National Bible Month na may temang God's Word, Source of Hope, Harmony, Obedience, Peace, and Empowerment noong araw ng Miyerkules, Enero 29, 2025 sa Octagon Plaza, Brooks Point, Palawan. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng isang motorcade kung sama-samang nagkaisa ang mga sekta at pananampalataya upang ihayag ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng makukulay na placards na naglalaman ng mga verse mula sa Bible. Sumunod naman ang isang masiglang praise and worship at makabuluhang pagtalakay kung bakit napakalaga ang pagbabasa ng Biblia.
Nakiisa rin sa programa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Liga ng mga Barangay President Honorable Jaja Quiachon, at dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito. Nagpahayag naman ng pagsuporta ang punong bayan dahil ayon sa kanyang mensahe, nais niyang maging taon-taon ng selebrasyon ng National Bible Month sa bayan ng Brooks Point at nais niyang dagdagan ang araw ng pagdiriwang upang mas ma-enjoy ang nasabing selebrasyon. Dagdag pa niya na sa portalo ng LGU ang hadikain ng Christian community para sa ikabubuti ng bayan at ikarangal ng Panginoon. Ang pagdiriwang ng National Bible Month ay ginaganap tuwing buwan ng Enero bilang pagkilala sa kalagahan ng banal na kasulatan sa pagbibigay ng pag-asa, gabay at inspirasyon sa bawat Pilipino. Ito ay alinsunod sa Republic Act No. 11163 o ang National Bible Day Act na nilagdaan noong Disyembre 20, 2018. Sa ilalim ng batas na ito, ang huling Lunes ng Enero ay dineklara bilang National Bible Day at buong buwan ay tinalaga bilang National Bible Month. Charles Vladimir Dumao, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Charles! At sa Balitang Pambayan, 20 pamilyang miyembro ng SLP Group sa Barangay Barong-Barong masayang tumanggap ng 5,000 pisong Livelihood Assistance Program mula sa MSWDO. Para sa detalye, narito si Policy One News reporter Maureen Venus Miagaw. Balitang Bayan. 20 pamilya ang masayang tumanggap ng 5,000 pisong halaga mula sa programang Livelihood Assistance Program o SLP sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa pangunguna ni MSWDO Ray Bacosa noong January 17, 2025 sa Municipal Lobby ng Bagong Gusali ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Ang pamamahagi ay pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Sangguniang Bayan Richard T. Balian, Liga ng mga Barangay President Georgeline Joy Quiachon at dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito. Ayon kay MSWD Social Worker Edith Pascua, ang pondo ay nagmula sa local fund ng taong 2024 para sa mga pamilyang nasalanta ng pagbaha at nawalan ng tirahan noong taong 2023 at na-relocate sa Sitio Candiz ng Barangay Barong-Barong. Binuo umano ang grupo at pinangalan ng Barong-Barong SLP Group na kung saan ay patuloy na minomonitor ng tanggapan ng MSWDO hanggang sa sila ay tuluyang makabangon sa dilubyo ng kanilang pinagdaanan. Maureen Venus Miagaw, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Maureen. Susunod, tulong pinansyal ng pamahalaang panlalawigan para sa pagpapalawak ng Municipal Library, personal na tinanggap ni Mayor Benedito. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni Policy One News reporter Gemma T. Mayrosol. Balitang Bayan. Noong araw ng Huwebes, January 16, 2025, masaya at matagumpay na isinagawa ng turnover ceremony ng tulong pinansyal mula sa pamahalaang panlalawigan ng ilalaan para sa Municipal Library. Ito ay ginanap sa New Municipal Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Personal na tinanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Mary Jane D. Feliciano at Municipal Administrator Edgar Lacandaso ang tulong pinansyal na nagkakahalagang 100,000 pesos. Nagagamitin para sa pagpapasaayos at pagpapalawak ng Municipal Library. Kabilang na rin dito ang pagpapakabit ng internet connection sa nasabing silid-aklatan upang mas maging mas maayos at upang mas mainam ang serbisyo ng silid. Natutuwa naman ang punong bayan sa biyayang handog ng pamahalaang panlalawigan dahil ito'y lubos na makatutulong sa pagpapaunlad ng aklatan sa bayan. Gemma T. Mayrosol, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Gemma. Sunod-sunod na contract signing ng proyekto ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, pirmado na ni Mayor Benedito. Sa ulat ni Policy One News reporter Mary Rose Albania. Balitang Bayan. Sunod-sunod na nagpapulong sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kontraktor para sa contract signing ng LGU project araw ng Lunes, Enero 27, 2025 sa New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Una nang nilagdaan ni Mayor Benedito at ni AT Solar Century Supplier Ernie M. Tijano ang kontrata para sa Early Procurement Activity o EPA ng pagsusupply, pagdi-deliver at
magkakabit ng 63 set ng integrated solar street light with extra solar light controller sa Barangay Uring-Uring, Brooks Point, Palawan na nagkakahalaga ng 1,593,963 pesos. Sunod na nilagdaan ni Mayor Benedito kasama ng MAGB Trading Supply, Milia Flor B. Ariola ang kontrata para sa EPA ng pagsusupply at pagdi-deliver ng mga hardware construction supply bilang tulong at pag-alalay sa barangay, paaralan at individual sa bayan ng Brooks Point na nagkakahalaga ng 2,178,950 pesos. Bukod pa rito, sa kaparehas na kontraktor, nilagdaan rin ni Mayor Benedito at MAGB supplier Milia Flor B. Ariola ang kontratang nagkakalaga ng 1,499,475 pesos para sa EPA ng pagsusupply, pagdi-deliver ng water service connection materials and fittings sa bayan ng Brooks Point. Samantala, formado na rin ang kontrata sa pagitan ni Mayor Benedito at ni MAGB AJJ Contractor JP Boyson para sa EPA ng pagpapatayo ng covered courts sa Samariñana National High School, Barangay Samariñana, Brooks Point, Palawan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,998,701 pesos 92 centavos. At sa kaparehas ng kontraktor, nilagdaan na rin ni Mayor Benedito at ni MAGB AJJ Contractor JPC Boyson ang APA ng pagpatayo ng covered court sa Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan na nagkakahalaga ng 3,998,701.92 centavos. Sa sunod-sunod na paglalagda ni Mayor Benedito ng mga kontrata, naging saksi dito si LAOO3 at BAC Vice Chairperson Engineer Mood Ryan R. Miranda, Noemi Presto, Nilia Basadre at Salvacion Aguilar at Evelyn A. Vasquez bilang authorized representative ng kabilang panig. Sa pamamagitan ng nasabing contract signing kasama si Mayor Benedito, nabigyan nito ng pag-asa na maiangat ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan. Sa pagtatapos ng paglalagda ng mga kontrata, inaasahan ni Mayor Benedito na maging maayos at mabilis matapos ang mga proyekto upang ito ay agad mapakinabangan ng mga mamamayan ng Brooks Point. Mary Rose B. Albania, Palawan State University Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Mary Rose. Samantala, ika-28 General Assembly Meeting ng Brooks Point Public Elementary and Secondary Multipurpose Cooperative, masayang dinaluhan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni Palace U1 News Reporter Mylene Nuda. Balitang Bayan. Si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Liga ng Barangay President Georgia Lingjoy o Querchon at dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito sa 20th General Assembly Meeting ng Brooks Point Public Elementary at Secondary Teachers Multipurpose Cooperative o BAST MPC araw ng Sabado, January 25, 2025 sa Convention Center Public Market, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Nagsimula ang programa sa isang pambungad ng pananalita ni BAST MPC Board of Director Vice Chairperson Lia O. Peralta na sinundan ng isang inspirational message mula kay Municipal Cooperative and Development Office o MCDO, designate Noemi R. Presto. Nagbigay rin si Mayor Benedito inspirational message kung saan inihalin tulad niya ang kanyang minsay sa tema ng General Assembly, Cooperatives Build a Better World. Aniya, malaking tulong ng kooperatiba lalo na sa pagpapalakas ng ekonomiya, pag-aambag sa pag-unlad ng komunidad at pagbibigay suporta sa pagkabuhayan ng mga miyembro nito. Pinasalamatan rin ni Mayor Benedito ang lahat ng bumubuo ng BAST, MPC at MCDO sapagkat napakalaking bahagi ng naitulong ng mga kooperatibang ito sa pag-unlad at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga miyembro nito sa bayan ng Brooks Point. Mapalad din ng BAST MPC sapagkat nakasama nila si Cooperative Development Authority o CDA, Specialist 2 Marian A. Concepcion bilang guest speaker ng nasabing General Assembly Meeting
kung saan ipinahagi niya ang CDA updates para sa lalawigan ng Palawan. Hinamon din niya ang DST-MPC na higit pang palaguin ang kooperatiba upang mas marami pa itong matulungan, lalo na ang mga pangpublikong guro ng elementarya at sekundarya sa bayan. Sa pagpapatuloy ng pagpupulong, inuulat ni DST-MPC Bookkeeper Grace R. Valdivieso ang annual financial report, habang nagbigay ulat rin si Manager Maria Teresa C. Cachuela. Pinangunahan naman ni DOD Chairperson Edgardo C. Motia ang presentation and approval of the annual plan para sa taong 2025. Kabilang dito ang investment plan, cooperative development plan, medium-term plan, educational plan, at social plan at annual budget. Nagkaroon din ng raffle draw ng BST-MPC para sa mga dumalo na nasabing pagkukulang at natapos ang programa. Sa closing remarks na binigay ni BOD member Nela J. Momo. Maylin Sinuda, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Maylin. Susunod, bagong dress code ng pamahalaang lokal ipapatupad na ngayong buwan ng Pebrero. Balitang hatid sa atin ni Palace U1 News Reporter Charles Vladimir Dumao. Balitang Bayan. Sa darating na February 3, 2025 ay mahigpit nang ipinatutupad ang Memorandum Order No. 2 Series of 2025 na naglalaman ng bagong dress code sa Memorandum Circular No. 16 Series of 2024 ng Civil Service Commission o CSC. Ito ang inanunsyo ng tanggapan ng Human Resource Management Office o HRMO sa pangunguna ni HRMO Galicia sa lingguhang pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa harap ng lumang gusali ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point noong January 27, 2025. Layunin nito na maituguyod ang pambansang pagkakakilanlan, profesionalismo at respeto sa kultura bilang pagpapakita ng disiplina at pagiging wara ng isang lingkod bayan. Sa unang Lunes ng buwan ay magsusuot ng ASEAN-inspired attire ang lahat ng empleyado. Sa ikalawang hanggang ika-4 na Lunes naman ay Pilipiniana ang susuotin ng kababaihan at Barong Tagalog-inspired attire ng kalalakihan. Samantala, uniform ng LGU ang isusuot ng mga empleyado naman tuwing araw ng Martes hanggang Biyernes. Hindi naman pinapayagan ang mga kasuotan katulad ng sandals, strip jeans, cycling shorts, sleeveless tops at above-the-knee skirts ang mga empleyado upang mapanatili ang disenteng imahe ng serbisyo publiko at maipakita ang pagmamalaki sa ating kultura at bayan sa pamamagitan ng pagsunod sa panuntunan. Samantala, dumalo sa flag ceremony sina Mayor Cesario Benedito Jr., Vice Mayor Mary Jane D. Feliciano, Konsyal Sara Jane C. Abon, at Konsyal Richard Balyan. Charles Vladimir Dumao, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Charles. Samantala, ilang kawani ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point dumalo sa Training on Public Financial Management Matters for LGU sa lungsod ng Maynila. Narito ang ulat sa atin ni Palace U1 News Reporter Maureen Venus Miagaw. Balitang Bayan. Dumalo ang ilang kawani ng pamahalaang lokal ng Brooks Point sa Training on Internal Control, Internal Audit, and other public financial management matter for local government units in the Mimaropa region na ginanap sa City States Hotel Ermita, lungsod ng Maynila noong araw ng Miyerkules hanggang Biyernes, January 22 to 24, 2025. Kabilang sa mga dumalo sa nasabing training seminar ay sina MPDO ANP Joey Piramide, Administrative Officer Cecilia Castellar, Administrative Officer Mary Ann Racuya, Ms. Malu Cruz mula sa Municipal Treasurer's Office at ilang kinatawan mula sa Municipal Accounting Office at Municipal Budget Office o MBO na LGU Brooks Point kasama ang ilan sa mga kawani ng LGUs sa lalawigan ng Palawan, Romblon, Marinduque at Mindoro. Ilan sa mga tinalakay sa training seminar ay ang Principles and Standards of Internal Auditing in the Public Sector na pinangunahan ni DBM Systems and Productivity Improvement Bureau Chief Budget and Management Specialist Maria Concepcion B. Perez.
at establishments of internal audit unit and local government units na tinalakay ni DBM Mimaropa Regional Office Jordi Mercen. Inilatag rin ni DBM Systems and Productivity Improvement Bureau Chief Budget and Management Director John Aris S. Makaspak ang revised manual on the disposal of government properties at nakaudaupang palad ng mga kalahok sina DBM, Local Government and Regional Coordination Bureau Director 4, Attorney Ryan S. Lita, at DILG Internal Audit Service Director 4, Mary Rose L. Vilcher Mariano. Mahalaga ang nasabing training seminar dahil layunin nitong maging maayos at tama ang paggamit ng pondo ng gobyerno, maiwasan ng korupsyon at pagpagtibayan ng transparency para sa mas epektibong serbisyo sa mga mamamayan at bayan. Bukod dito, mas nagiging handa ang mga lokal na pamahalaan sa pagharap sa mga hamon sa pananalapi at pagsunod sa mga alintuntunin ng batas. Maureen Venus L. Miyagaw, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Maureen. Palawan Supreme Council for Muslim Affairs, matagumpay na isinagawa ang kanilang taunang pagpupulong. Mayor Benedito nakipagpulong sa mga madrasa leaders. Balitang hatid sa atin ni Palace U1 News Reporter Gemma T. Mirasul. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ang taunang pagpupulong ng PUDCI o Palawan Uniolama and Duat Council Incorporated noong araw ng Linggo, January 26, 2025 sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Dumalo naman sa pagpupulong si Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsihal Hayati Dugasan at dating Executive Secretary sa Stalwart Joseph Benedito kasama ang ilan sa mga madrasa leaders. Naging sentro ng kanilang pagpupulong ang pagbabalangkas ng background ng organization at ang layunin nito. Dito rin isiniwalat ang pagpapalit ng pangalan ng organisasyon mula PUDCI, papalitan ng Palawan Supreme Council for Muslim Affairs o PSCMA. Gayon din ang kanilang mas pinatibay na rationale, layunin at ang tungkulin. Sa pagpapatuloy ng pagpupulong, pinakilala rin ang mga bagong hanay ng mga leader para manguna sa organisasyon. Naging highlight din ng pagpupulong ang mga posibleng pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at ng nasabing organisasyon. Ipinahayag naman ni Mayor Benedito ang kanyang buong suporta sa nilalayon na grupong ito na ipalaganap ang interfaith inclusive community, hindi lang sa bayan ng Brooks Point at maging sa probensya ng Palawan. Bukas naman ang tanggapan ng pamahalaan para tugunan ang mga pangangailangan ng mga kapatiran nating Muslim dito sa bayan ng Brooks Point. Gemma T. Mirasul, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Gemma. Susunod, Mayor Benedito, personal na ipinamahagi ang cash allowance para sa mga estudyanteng miyembro ng IPDO BICAM Incorporated. Ulat hatid ni Palace U1 News Reporter Mary Rose Albania para sa detalye. Balitang Bayan. Personal na ipinamahagi ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang cash allowance para sa mga katutubong napasama sa IPDO BICAM Incorporated. IB Scholarship Distribution noong araw ng Sabado, Enero 18, 2025 na ginanap sa Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Kasama ng punong bayan sina Konsihal Nathan Lacanilaw, Konsihal Richard Balian, Liga ng mga Barangay President Georgeline Joy Ketson at dating Executive Secretary Stalwart Benedito. Ang BICAM ay binubuo ng barangay Barong-Barong, Ipilan, Kalasagin, Aribungos, Mambalot at Maasim, kung saan ang mga sabing barangay na ito nakatutok ang programa scholarship ng organisasyon para sa mga katutubong mag-aaral na napapaloob dito. 5,000 piso ang ibinigay na cash allowance para sa estudyante ng kolehiyo. 1,500 piso naman para sa mga mag-aaral ng high school at 1,000 piso naman para sa mga katutubong nag-aaral sa elementarya. Pinaalala naman ni Mayor Benedito ang kahalagaan ng pag-aaral sa mga kabataan, lalo na ng mga katutubo. Dagdag pa niya na ang edukasyon lamang ang tanging maipamana sa kanila ng kanilang mga magulang na hindi mananakaw ng sinuman. Mary Rose B. Albania, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Mary Rose. Para sa isa pang Balitang Pangbayan, pagpupulong ukol sa 1 ektaryang paglilipatan ng Brooks Point National High School, ang Mas Tubtub Extension, pinangunahan ni Mayor Benedito sa ulat ni Palace U1 News Reporter Maylene Nuda.
Balitang Bayan. Muling nagpulong sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., sina BP NHS Principal Dr. Alfredo Labor Jr., BP NHS Amas Tubtob Extension Teacher in Charge Binji Malalay, mga bumubuo ng Local Interagency Council, MPDO, ANP, Joey Piramidi, Municipal Admin Ed Lacandaso, Konsihal Victoriano Calili at former Secretary Stalwart Joseph Benedito, araw ng Biyernes ng January 17, 2025. Ang nasabing pagpupulong ay kaugnay ng usaping 1 hectare na lot area para sa paglilipatan ng Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension mula sa biniling lupa ng lokal na pamahalaan. Samantala, inihahanda pa lamang ang mga kinakailangan dokumento sa pagpuproseso nito at magkakaroon pa lamang ng site visit sa itatakdang araw na puntahan ang natural lot area upang maisa pinal ang pagsisimula ng pagpapatayo ng bagong paaralan. Maylin Sinuda, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Maylin. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Ana Kathleen Kitain. At ako naman po si Nico Angelo O. Domingo. Kami po muli ang Palsuo News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat, Palawan State University Brooks Point Campus or Palsuans News Team. Susunod na po ang Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Ayan, isang pagpalang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, naririto na po tayo sa ating pangalawang segment, ang ating Talakayang Bayan, kung saan magkakaroon po tayo ng isang informative at isang makabuluhang panayam. Kasama po ang ating Brooks Point Licensing Officer Designate, walang iba po kundi si Sir Narciso Mariano Jr. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Sir. Magandang umaga, Ma'am Mariel, at salamat sa pag-invite. Ayan, sir, nagpapasalamat din po ang aming team dahil pinaunlakan niyo po ang aming invitation despite po ng napaka-busy niyo pong schedule. Ayan, sir, alam po natin na napaka-busy niyo po at hindi na po natin patagalin pa dahil sa unang katanungan po, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano ang Brooks Point Licensing Office o ang BPLO at ano po ang mandato ng inyong opisina, sir? Thank you po ulit. Magandang araw po sa mga nakikinig, nanonood. So, ang BPLO or Business Permit and Licensing Office ay opisina kung saan siya ang nangangasiwa ng mga permit dito sa ating bayan ng Brooks Point. Kasama na dyan ang permit sa mga negosyo at mga tricycle po. Yung mayor's permit po na yan ay kami po ang naatasan na mag-asikaso po. Pagdating naman sa mandato, ang mandato ng opisina ay kami ay naatasan na pangasiwaan nga ang pagpoproseso ng mga business permit sa ating bayan. Siguraduhin po na pag ang client ay pumunta sa office, sila ay makaka-experience ng smooth, meaning to say, pagdating doon, kung ano yung kanilang mga kakulangan, kailangan masabi namin kaagad. Kung sakaling may kulang man, isang balik na lang po. Kasi ang opisina naman, naka-incline din po yan sa ease of doing business. So, kung kayang pakuntiin lang yung mga requirements at hindi sila pabalik-balik, ginagawa na lang po namin ng paraan kung mga maliliit na bagay na pwede namang gawin lang sa opisina. So, ginagawa na lang po namin yun. So, maliban po doon, kailangan simplihan lang natin.
wag na nating dadamihan yung kanilang yung mga hinihingi ng ating opisina. Ayun, sir, talagang napakahalaga po kasi ng mga business permit, lalo na sa mga maliliit man or mga medium enterprises po, di ba? Ayan, sir, sa kasalukuyan po ay patuloy ang inyong isinasagawang business one-stop shop. Ayan, maaari niyo po bang ibahagi kung ano-ano po ang serbisyong hatid nito? Pagdating naman po sa one-stop shop or BOSS, Business One-Stop Shop, naandyan po yung ating mga opisinang dinadaanan ng ating mga nagre-renew or kumukuha ng new or renew na mga business permit, and sa ating mga tricycle, yung kanilang sa franchise, sa mayor's permit din po. So, atin pong binibigyan ng sulat ang mga nasabing opisina para pagdating po ng ganitong renewhan, hindi na ho pa kung saan-saan pa pupunta sa opisina ng RHU, ng FIRE, ang ating BFP. So, naandyan po silang lahat. Pati po nga po PhilHealth. So, from Puerto pa sila naandyan din, no? So, i-acknowledge ko na lang din yung ating mga kasamaang opisina na naandyan po na ating pinatawag. Siyempre, actually, kahit mga barangay, ang kanilang mga treasurer and secretary naandyan para makapag-issue ng barangay clearance. Siyempre, ang ating BFP, from RHU po, sa pamumuno ng ating ni Dr. Love Sotosa, from PhilHealth po, and yung OBO po, Office of Building Official, from Engineering po yan. Kasi nga, ang isang pagninegosyo nangangailangan din na mayroon kang occupancy permit or yung building permit po. Kaya kasama rin po sila, ang MPDO, Menro, MPESO, saka po. Ang BIR po, although hindi na namin sinama dahil malapit lang naman doon. So, sila po yung mga dinadaanan din. Actually, hindi lang yan, kasama rin ng treasury. So, kung may nakalimutan man ako, actually kasama rin siyempre yung market. Sa pamumuno ni Sir Bernard Quijano, kasi marami rin pong mga negosyo sa loob ng palengke po. Yan kaya po pala siya tinawag na one-stop shop kasi nandun na po lahat mismo ng mga opisina na kakailanganin po mga renewal at pag-a-apply po ng permit. Ayun, ngayon ko lang po siya na-get, sir. Ayan, yan, boss. So, ano po ba ang mga requirements na mga dokumento para sa renewal at application po ng business permit? Okay. So, madali lang po yan, lalong-lalo sa mga bagong negosyo. Ang unang-una po, kukuha kayo ng barangay business clearance kung saang barangay ang iyong negosyong itatayo. So, pero mas ina-advise po namin sa office, pakiuna na lang po yung DTI. Kasi kung ano po yung dineclare mong pangalan sa DTI, yun na rin po yung kukuhanan mong pangalan para sa barangay business clearance. Kasi kung uunahin po natin yung barangay, kasi hindi mo pa sure kung yung iyong negosyo ay may kapangalan. So sa DTI, doon malalaman kung wala kang kapangalan, kung anong gusto mo pangalan. After that, proceed ka na sa iyong barangay. And then, pupunta ka na sa aming office para ikaw ay mabigyan ng form. At after nyan, pagdating mo sa ating one-stop shop, doon ka na magtatanong. Depende po kasi sa iyong negosyo. Kung ang iyong negosyo ay actually, siyempre may building naman yan lagi. Doon mo itatanong mo sa OBO, Office of the Building Official, kung ang iyong building ba ay sapat ang mga dokumento para ikaw ay magnegosyo kung ano man ang iyong papasukin. Kung ikaw naman ay magre-renta, so kailangan mayroon kayong lease contract nung may-ari ng building. So yun po. Sa renewal naman po, halos ganun din po, mawawala na yung mga ibang requirements, pero yung barangay business clearance po lagi na andyan.
So, yung mga previous documents po, paki-attach na lang. Just in case na hahanapan po kayo, hindi na rin kayo uuwi pa. Minsan kasi may mga kailangan lang ring i-review. So, kaya kailangan, dala-dala lang po natin din lagi yung mga dokumento. And additional po sa renewal, meron na po tayo diyang mga additional requirements like BIR. Yung BIR po, pagka new, ala pa po. So, sa new yun lang po, simple lang. Barangay Business Clearance, DTI, and dadaan ka po ng zoning and engineering para sa iyong building permit. Okay. Okay, yun po. Talagang sabay-sabay po tayo natututo, sir, no? Yes. Ayan. So, bakit po mahalaga ang pagsasaligal o pagpaparehistro ng negosyo, tricycle at mga sasakyan, sir? Siyempre po, lahat naman po ng negosyo na legal, kailangang i-rehistro po natin para makakatulong din po kasi yan sa ating gobyerno, sa ating lokal na pamahalaan, na yung mga ibinabayad po natin na mga business tax, ay yun din naman ang gagamitin para mas mapaayos pa yung ating bayan. Maliban dyan, makakaiwas ka pa sa multa. Siyempre, minsan may mga surprise tayo. Hindi lang naman sa LGU, minsan dumarating din yung BIR, yung mga ganun po, ano. Tapos po, minsan entitled ka naman sa mga ayuda. Katulad po ng ating mga namamasadang tricycle, pagka minsan po kasi may mga ayuda na dumarating, like last year from the DILG, sila po yung mga entitled na makakatanggap noon. Yung mga ganun po. And then, saka yung mga empleyado naman po ng mga legal na negosyo, sila ay nasisiguro natin na katulad ng mga PhilHealth, mayroon yan sila, mga SSS. Unlike pagka hindi mga legitimate, siyempre, kung ano lang yung pagdating sa sweldo, magkano lang. Unlike kapag mga legitimate businesses, sumusunod po yan sila sa mga minimum wage. Okay. Tapos po, ang mga negosyong legal po, pagdating sa kaligtasan ng ating mga kliyente, factor din po yan kasi like ang negosyo na legal din ang kanyang building. So, ibig sabihin may paradahan siya, may setback. So, pag bibili yung tao, may parking. Ang kanyang mga electrical connection, okay. Safe po siya, hindi ka makukuryente, walang mga kawad na dahil pumasa sila sa pamantayan ng ating BFP, electrical engineer, building engineer, mga ganun po. Kaya, yun po yung mga benefits, and then maayos pa pong tingnan ng ating bayan. Hindi yung kung saan-saan lang itinatayo. Dati nga hindi ko rin maintindihan bakit ang higpit nung wala pa ako sa licensing. Na-realize ko na kaya pala ganun para maging maayos tingnan. Kasi napansin natin sa ibang bayan, medyo nakalapit na sila sa kalsada. So, pagdating nagkaka-traffic na, so maganda po sa ating bayan na naagapan po. Ayun po. So marami po palang advantages, sir, no, yung pagpaparehistro ng mga businesses. Kasi nakikita ko yan, sir, dun sa TikTok, yung sinasabi nyo nga po na yung mga businesses malapit na talaga siya sa mga kalsada, ganun. Kaya nagkukos po talaga ng heavy traffic. Tako-aksidente. Opo, tako din sa aksidente. Ayan, sir. So, ano-ano po ba yung mga kakaharapin ng mga negosyo or mga sasakyan na hindi po nakaparehistro? Yun nga po nabanggit ko kanina. May mga penalty po yan na nakaamba, no? Yun po yung kasi saka yung pag nagninegosyo ka na parang hindi ka legal, parang anytime, any moment, baka may dumating, baka may surprise, baka baka ipasara ako. Mga ganun po. And yun nga po, pag may kailangan kang may mga transaction ka na kailangan mo ng mayor's permit, kasi may mga ganun po minsan pa. Halimbawa, kung kailangan mo ng additional na puhunan,
ang ating mga lending company, hanapan ka ng collateral. So, nagagamit po ang mayor's permit para ikaw ay pahiramin. Alam na alam po yan ng ating mga kababayan na negosyante. Yun po. Yan. Sir, sino po ba yung mga karaniwan na mga kliyente po na inyong opisina? Karaniwan po, unang-una, siyempre ang ating mga negosyante, ang ating mga tricycle operator para kumuha. Nandiyan din po yung ating mga estudyante. Minsan, humingi po sila ng data kasi kailangan nila sa kanilang pag-aaral. Sa ating mga new investor naman, minsan inaalam nila yung business environment sa Brooks, kung ilan yung ganito, ilan yung mga existing na, siguro pinag-aaralan nila kung feasible yung kanilang itatayong negosyo. Yes, oo. So, yun po, ano. Yan talaga, sir, no? Sari-sari po, sir, yung hinaharap nyo pala. Sir, hindi lang puro negosyo yes, po. Tama. Hindi lang negosyo, hindi lang mga tricycle. Ayan, sir. Saka po idagdag ko na rin. Minsan lumalapit din po yung ibang agency like ating tourism. Minsan pati ang PNP may mga hiningi silang data na kumbaga crucial din sa decision making ng kanilang mga agency. Opo. Sir, anong po bang klaseng mga negosyo, sir, yung mga sakop nyo lang nabigyan ng permit? Lahat po ba? Or may ano lang po kayo, category ganun? Ang sabi sa ating ordinance, no, lahat ng mga kumikitang negosyo sa bayan ng Brooks Point, kailangan kumuha. Pero, meron tayong minimum na 50,000 below, at least yan barangay permit na lang. Yes. Higher than that, so kailangan mo na mag-secure ng mayor's permit. Yes. Pero dun lahat yun, sir, dumadaan po sa inyo? Yes po, lahat naman po dumadaan. So, minsan, pag pupunta sa amin na ganun nga, magkano po ang inyong, anong laman ng tindahan nyo, magkano po ang inyong kinikita, ina-advise lang namin na, ay, sa barangay na lang po muna kayo. Balik lang po kayo pag medyo kumikita na kayo ng mas malaki at payaman na kayo, tulungan po namin kayong kumuha ng mayor's permit. Okay, sir. Thank you po. Ayan. Hanggang kailan po magpapatuloy ang Boss Sir o yung Business One Stop Shop? Okay. Thank you. Kung wala pong taon-taon po yan, hanggang January 20 lang po, without penalty. So, this year po, naglabas po ng resolution ang ating Sangguniang Bayan para matulungan po yung ating mga negosyante na wala pang renew. So, in-extend po nila yan hanggang March 30. So, yun po yung isa rin po sa gusto naming ipaabot na through SB po, gumawa po sila ng resolution, resolution number 2025-003 na sa batas noong January 20, 2025. Wow. Good news yan, sir. Yes. Para sa mga kababayan po natin na nais pa mag-renew at mag-apply ng business permit. Talagang mahaba po ang palugit niyo, sir, ngayong taon, no? Salamat po sa Sangguniang Bayan po. Yan. Sir, bilang bagong talaga kayong OIC po ng BPLO, yes, di ba, sir? Ayan. Sa aling parte po na inyong trabaho ang pinakamahirap para po sa inyo? Sa parte ko, July 18, 2024 po ako na italaga. Sobrang bago. Fresh na fresh pa lang po. No? Ang aking pinilitan po si Engineer Kevin Abon. Yun po. Samantalahin ko na yung pagkakataon, no? Magpasalamat sa ating mahal na mayor, si Sario R. Benedito Jr. na salamat po sa pagtatalaga at pagtitiwala po, no? Sa opisina ng licensing office. So far po, ongoing naman yung aking pag-aaral. Ginagampanan naman natin, no? So, kung may mga katanungan ako personal, tinatanong ko na lang rin sa mga veterano na sa office. So, yun po. Andyan naman sila Ma'am Loida Paalan, Sir Ramil Asperas, and Ma'am Franz Layado. Pero so far naman, sir, nahihirapan ka ba, sir? Kaya naman. Kasi po, previously, ako ay galing naman
ng market, Mido. So halos na nagampanan ko rin yung part na ganito as market supervisor. Isang taon na ba, sir? Ay, wala pa kayo isang taon. This July, fresh na fresh po talaga si sir. At maganda po yun, sir, na sa mga unang taon nyo ay na-interview po namin kayo kaagad. Opo. Ayan. Sir, may mga nais pa po kayong sabihin sa ating mga kababayan na sa inyo na po ang pagkakataon. Okay. Sa mga kababayan namin dito sa bayan ng Brooks Point, panawagan ko po, lalo na sa mga wala pa hong business permit, yung mga hindi pa po naka-renew, hanggang March 30 pa naman po ang inyong palugit. So, may chance pa pong makapag-ipon. Sa mga nagpaplano po na magnegosyo po, nakikiusap po kami na kung maaari po, magtanong na lang po muna sa opisina bago nyo po simulan ang inyong negosyo. Lalo na po pagdating sa pagtatayo ng mga permanent structure, kasi po ang nangyayari, medyo kumita na sila, magtatayo sila ng building without asking from engineering, na mali pala. So gumastos na po sila. Nung time na aasikasuhin na kanilang mayor's permit, pag ikot nila sa mga opisina, may mga mali pala po. Kaya minsan po hindi sila namin mabigyan ng mayor's permit. So, sana po, yun nga po, sa mga magtatayo ng negosyo, magtanong po muna bago nyo simulan po. Kasi baka gumastos na kayo at nung kukuha na kayo ng permit po, hindi naman po kayo mabibigyan pala. Ibig sabihin, sir, may mga cases din po pala tayo na may hindi po nakakapasa at di nakakuha ng permit. Opo. Malungkot nga po. May part na ganun po. Marami po tayong mga kababayan na gustong kumuha. Dahil nga doon sa kanilang... Actually, dati pa yan, ang ina-advise na lang namin, since nalaman nyo na po na mali, so sana po, itama na po natin kung mayroon tayong improvement. So, for the meantime na naandyan kayo, tulungan na lang namin kayo kung paano itatama po. So, punta lang po sa opisina yung ating mga kababayan na may problema sa ganyan po para mas mapaliwanagan po natin. Pwede namin kayong samahan sa engineering or sa MPDO para sa inyong zoning saka sa occupancy permit. So, dun po nagkakamali palagi, dun sa mga building something. Doon po madalas. Marami pong gustong kumuha ng mayor's permit. Kaya lang po, pag nalaman nilang mali, kasi po, kadalasan pong mali, walang parking, masyadong malapit sa kalsada. So, ang concern naman kasi natin dyan, yung safety nila. So, pagbaba mo ng sasakyan mo, kailangan doon ka sa parking. Kasi pag doon ka sa kalsada, may chance, malaki ang chance na masasagi o mababangga. So, yun lang naman yung gusto natin sa Brooks Point. Nasa ayos, nasa tama yung ating mga negosyo. Ayan, sir. Thank you po sa napaka-informative po na ating talakayan. Lahat po kami natututo tungkol sa mga business permit po na ito, sir. Talagang natutuwa po ako dahil mismo ako ay natuto po sa mga binahagi nyo pong information sa amin. Ay, thank you, sir, sa pagsagot po sa aming invitation. Nawa, hindi po ito yung huli, sir, ha? Na ma-invite po namin kayo sa aming talakayan. Talagang natuto po kami, maging ang mga tagapakinig po natin, ay alam ko ay matututo sila tungkol sa business permit dito sa aspeto ng pagninegosyo, sir. Dahil ito yung parang pinaka-basic, sir, no, na requirement sa pagnegosyo. Yes, po. Yan talaga. Dahil ito po, dahil sa business permit ay na-assure po natin yung safety ng ating negosyo, maging ng ating mga clients. Yes. Ayan. Maraming salamat po, sir. Naway, maging successful po kayo, sir, sa inyong paglilid ng office dahil napakabago niyo po pala, sir, no? Fresh na fresh. Ayan, sir. Fresh na fresh. Ayan, sir, thank you po. At sa lahat po ng mga business establishment, sa mga magsisimula pa lang at sa mga magre-renew, ayan, naibigay na po ni sir ang palugit. Ayan, hanggang March 30. Ayan, meron pa po kayong ilang araw, ilang linggo para makapag-ipon, para ma-renew po ang inyong mga license at magsimula po ng legal na business dito sa bayan ng Brooks Point.
Ayan, maraming salamat po, sir. Hanggang sa muli po. Ayan, God bless po, sir. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Ayan, nasa dulo na po tayo ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Para po sa unang Serbisyong Bayan, ngayong Pebrero po ay tayo nagsiselebra ng National Arts Month, ang lokal ng pamahalaan ng Brooks Point, sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mergin D. Feliciano, kasama ang buong sangguniang bayan at iba't ibang departamento ng bayan ay nakikiisa sa pagdiriwang ng National Arts Month. Pinangungunahan ng National Commission for Culture and Arts or NCCA alinsunod sa proklamasyon bilang 683 na nilagdaan noong 1991 ni dating Pangulong Corazon Aquino. Ngayong taon, ang tema ng National Arts Month 2025 ay ani ng sining, diwa at damdamin. Binibigyang diin ang likas na pagkamalikhain ng bawat Pilipino na nagmumula sa puso at damdamin ng ating bayan. Kaya mga kapatid, halina't ipagdiwa ang sining at kultura, makisining at ipakita ang ganda ng ating malikhaing diwa. Bukod po sa National Arts Month, ay pinagdiriwang din po natin ngayong Pebrero ang 35th years of CRVS Progress. So, alinsunod po sa selebrasyon ng Civil Register Month, naglabas na po ang Municipal Civil Registrar ng Brooks Point ng calendar of activities na ating aantabayanan po sa buwan ng Pebrero. Unang-una po, nagsimula na po ang kanilang selebrasyon noong February 3, kung saan nag-display na po ng celebration tarpaulin. At noong February 6 po ay nagsimula na po muli ngayong taon ng mobile civil registration at ito po ay nauna sila sa Barangay Ipilan. Sinundan po noong February 7, mobile civil registration naman po para sa Barangay Amas. At sa February 8 naman po ay gaganapin ang Lakbay Tala sa Barangay Mainit. Sa 10 naman po ng Pebrero ay meron ang opening po ng Civil Registration Exhibit. Ito po ay gaganapin sa Municipal Lobby. Susunod naman po sa February 18, meron naman po tayong Mobile Civil Registration and Distribution of SECPA under BRAP sa Barangay Imolnod. Sumunod naman po ay babiyahin na naman sila sa Barangay Simriñana para sa isa na namang Mobile Civil Registration. Sa 20 February naman po ng Pebrero ay Mobile Civil Registration naman po para sa Barangay Malis. At Lakbay Tala po para sa February 21 sa Sitio Cabar, Barangay Aribungos. At sa meron naman po tayo sa February 22, meron naman pong Civil Registration and Infographics Training. Ayan, sa February 25 po, ay mobile registration po ng Barangay Uring-Uring. Kasunod po nito ang mobile civil registration sa Barangay Mambalot. February 26 naman po ay sa Barangay Pangubilian. And February 27 po ay sa Barangay Saraza at sa kaparehong araw po ay sa Barangay Ipilan. So 28 naman po ay mobile civil registration po para sa Aribungos at Lakbay Tala sa 28 sa parehong araw po sa Sitio Linao, Barangay Ipilan. So, sa parehong araw po ay dito po i-award ang mga nanalo para sa Digital Slogan and Infographics Making Contest na gaganapin po sa ating munisipyo. Ay hindi lang po mobile registration ang hatid ng ating Municipal Civil Register sapagkat meron din po silang mga pakulo na ginaganap po sa kanilang page. Ayan, meron po silang Civil Registration Online Quiz, Civil Registration Online Trivia, Guess the Civil Registration Word, and Know the Civil Registration Laws. So makikita nyo po ito sa kanilang official page. Maaari po kayong mag-join at manalo po ng iba't ibang exciting prizes. At ano pa ba ang included dito sa
sa ating calendar activities. Meron din po silang simula February 1 to 28, 2025. Meron po silang free issuance of PSA certificate of live birth to indigent grade 12 students of Brooks Point. At ito lang po ay maka-avail ng maximum to 50 requests lamang po. So, sa February 17 to 28 ay may free issuance din po sila ng Civil Registry Certificates or MCRO copy. So, meron lang pong max of isang kopya para ulit po sa 50 requests. Punong-puno po ang ating buwan ng Pebrero. At dito rin po gaganapin muli. I-announce po namin dito sa Serbisyong Bayan sa lahat po ng nais pa na humabol para sa Kasalang Bayan. Ayan. So, open pa po ang registration nila para sa Kasalang Bayan po na gaganapin po sa Araw ng Mga Puso. Ayan. Health Advisory number 1. Advisory on the rise of hand, foot, and mouth disease in Palawan. Yan, mahalagang paalala na lahat ng Palawenyo ay maging maingat laban sa hand, foot, and mouth disease o HFMD. Ito ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nararanasan ng mga bata dulot ng enterovirus. Karaniwang sintomas ang mga pamumula at paltos sa mga kamay, paa, bibig at lalamunan. Ayan, maging maingat at magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ito. Para sa karagdagang impormasyon at gabay, mangyaring kumonsulta sa inyong pinakamalapit na primary care provider. So ano nga ba ang mga sintomas ng hand, foot, and mouth disease? So una po is pulang butlig o sugat sa kamay at paa, maliliit na sugat, bibig at lalamunan, lagnat, pananakit ng lalamunan at pananamla at kawalan ng gana sa pagkain. So paano po ba natin maiiwasan ang sakit na ito? Una is ugaliin po nating panatilihin ang kalinisan sa pangangatawan at kapaligiran, kumain ng masusustansyang pagkain at uminom ng maraming tubig, at iwasan ang mataong lugar at pakikipagsalamuha sa mga may sakit. So, sa lahat po ng mga upang tayo po ay makaiwas, talagang ugaliin po natin maghugas ng kamay at iwasan po natin makisalamuha sa maraming tao dahil ito po ay nakakahawa at dapat po ay tayo ay mag-ingat palagi. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan. Sa ngalan po ng bumubuo ng Municipal Information Office, sa ngalan po ng aming Municipal Information Designate, walang iba po kundi si Ma'am Deborah Faith Malakaw. Ako po si Mariel Pagaduan ang naghatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Sapagkat ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang umaga, beautiful Brooks Point. Bayang mahal naming sinilangan, iyong pag-ibig dumaloy sa sapsaban. Sa iyo kumindayog ang kabuhayan, tanod mo'y maruyong sa kapatagan. Bayang mahal na ikaw ang nasa isip at aliw. Sa piling mo, lagi nananabik, iyong damhin ang aming pag-ibig. San man dalhin ang aming pagsingwaw, perlas ka ng linaw sa amin. Hindi ka iiwan, ika'y aalagaan. Beautiful
sasaliw ng agong at babandil. Beautiful Brooks Point, inyong mahalin. Bayang mahal na giliw, ikaw ang nasa isip at aliw. Sa piling mo kami nananabik, iyong damhin ang aming pag-ibig. Iyong damhin ang aming pag-ibig, ang aming pag-ibig, ang aming Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.